Yan. Tapos na tayo sa shaded part na to. So, let's proceed with the next one. So, paano tayo magsisimula? So, punta naman natin yung point ng conditions. Di ba sabi niya dito, eto, required po ang stirrups pag malaki ang VU to PVC. Saan ba yung PVC dito sa point natin? Okay? Saan ba yung PVC dito? Saan banda? Kung ito ang VU, critical point D, hanapin mo yung PVC. Di ba ang PVC ay 101.576? Oh. So, ibig sabihin, kung ang VU mo ay equal talaga, if your VU is equal to PVC, well, kailangan pa ng stirrups mo ba doon? So, titignan natin. So, kung ang VU mo ay PVC, which is 101.576, asan yun? Di ba ang VU mo ay 300? Tama ba ba? Yes, ito yung bandang 300. So, pababa ng pababa. Ibig sabihin, mas maliit yung 101 sa 300. So, banda dito yun. Okay? So, this portion now is the PVC. Kung ang VU mo ay equal sa PVC, eto siya. So, ibig sabihin, kapag ang VU mo ay lumiliit, okay? Well, actually, 101. Tapos, hanapin mo pa yung 0.5. So, ibig sabihin, kalahati pa ng PVC. Kung paano naman kung ang VU mo ay kalahati ng PVC. So, yun lang yung mga important points. Ito yung mga important points to decide. Okay, 2, 3, and the point of PVC, which is 1/2 PVC, which is this one, 1/2 PVC. So, this is the point 4. Yung apat na yan na region, ang pinakamahalaga sa lahat. So, ngayon, yung shaded portion na to, na kulay blue, yan. Yan ngayon, yung region kung saan kailangan pa ng stirrups. Malaki pa si VU kaysa sa PVC. Ito pa po yan. Yan. Stirrups are required. Kaya yung tanong kanina, what part of the beam is web reinforcement required? So, by analysis, itong VU na to, okay, kapag ang VU mo ay nasa range nito, yan, nasa right side, ay nasa left side ng point of PVC, point 3, zone 3, kailangan pa ng stirrups yan. In short, itong kulay blue na to. Itong distance na to, dyan pa natin kailangan ng stirrups. Paglabas mo naman dito sa point 3 or zone 3 na PVC, dyan naman kailangan mo ng stirrups pa rin, pero minimum required na. So, itong magenta, kukulayan ka. Yan. So, yan yung zone na tinutukoy neto. Yung VU is less than PVC. Kung tumapat ka na dito, anak, dito ka na tumapat. Yan. Halimbawa, dito ka tumapat. Ito na yung VU mo. Ibig sabihin, mas maliit na siya sa PVC, pero malaki pa rin siya sa point of 1/2 PVC. In short, para magdali nyo maintindihan, yung VU mo ay nasa gitna ng zone 3 at zone 4. So, pagdating dito, anak, sa magenta, minimum requirement ang kailangan. Hindi siya ganun ka lala. Okay? So, hindi mo kailangan isagad yung 80 hanggang sa dulo dahil lugi ka na dun. So, ibig sabihin, sipagin tayo mag-design. So, pag within the range of zone 2 and zone 3, yan, kailangan pa ng stirrups dyan. May spacing ka pa dapat yan. Tapos, pagdating mo dito sa black region, yan, itong black region na to, yan, below na ng PVC, yan, 1/2 PVC rather, wala nang kailangang stirrups dyan. Ayan, no need. Ayan, stirrups are not required if VU is 0.5, less than. So, diba, pag pumatak na dito yung VU mo, wala na. Maliit na siya sa 0.5 PVC. O, diba? Sumusunod lang tayo sa concept. So, ngayon, anong distance ito? Okay? Ano nga ba niyan? Diba? So, 3.5 mula sa dulo hanggang 0. Tapos ito, anong haba nito? Okay? Kailangan alam natin yan. Okay? Ano haba niyan? Okay? So, makukuha natin yan. By ratio in proportion. Dahil triangular lang to, diba? Madali lang yan. Okay? So, minsan kasi meron yung trapezoidal nagka-trapezoidal ito. Gaya ng shear na to. Diba? Ganyan. Tapos biglang gaganon. Diba? Tapos gaganyan. Diba? O. Ngayon, meron tayong trapezoidal. O, dalawa. So, asan dyan yung zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. So, alin dyan? So, pagandaan natin to, no? Okay. So, anyway, punta muna tayo dito. Let's calculate this para malaman mo na ano yung spacing dito sa blue zone. Okay? Sa blue shade na to. So, by ratio in proportion, dali natin siya dito sa baba. Okay. By ratio and proportion, kunin natin tong distance, tawagin natin tong x-1. X sub 1 and x sub 2. Okay? This x sub 1 is the distance from zone 1, from support to zone 3. While the x sub 2 is zone 1 to zone 4. So, by ratio and proportion. So, kunin natin yung x sub 1. So, that is 350 versus 3.5 is equal to, x sub 1, di ba? So, that is zone 3
which is PVC. Diba? Zone 3 is PVC, right? So, all over, okay, this part. Okay? And if you can see, this one is 3.5 minus x sub 1. Okay? So, dandahanin nyo. Rewind nyo, malalaman nyo yan. Okay? So, you can get you can get x sub 1, which is yung PVC is calculated as 101.576. Sige, ilipat din natin. Okay, hindi nakuha. Okay, so simplified. Yan. So, makukuha mo to. Okay. Kaya. So, sundan nyo ako. Ayan. So, 350 all over 3.5 equals to 101.576 all over 3.5 minus x. Okay? So, shift solve at a distance of 2.48. Okay? At a distance of 2.48. So, that is m. Okay? That is in meters. So, yung x sub 1 pala ay 2.48. Tama? Ganon din ang gagawin mo sa x sub 2. So, well, 350 all over 3.5 is equal to 0.5 PVC. Naman, di ba? 0.5 PVC all over 3.5 minus x sub 2. Okay. Again, tingnan nyo mabuti. So, papalitan lang natin to ng 0.5. So, itatayos natin ng 0.5. Ayan. Oops, shift solve. Okay, so we have 2.99 or should I say 3.0 meters. So, ibig sabihin, nandito ngayon yan. 2.48. No? So, ibig sabihin, therefore, okay, ang ganda ng concept, ano? Ano na-appreciate nyo? Ganyan yun. Sa totoong buhay na yan. So, therefore, at distance from 2.48 up to distance 3 from the face of the support, the minimum area is required. Okay? So, from 2.48 meters to 3 meters, okay, minimum requirement, minimum area of reinforcement is required. Okay? So, kunin natin yung AV minimum dun. Di ba? Yung step number 5. Kapag sakali na lumalabas na VU is AV minimum. Sir, kunin ko pa ba yung VU? Wag na. Okay? Well, actually, itong VU, you can calculate naman na yan using similar triangle. Ano ang VU dito? Kumbaga, at distance 2.5. Ganun. Ganun yun. Basta nasa range, from this range. Okay? So, may makukuha kang VU dyan. Pero ang AV minimum, of course, yung spacing doon is kukumputin natin. So, diretso ko na. Di ba? S1 is equal to AV minimum FYT over 0.062 F'C BW. O, di ba? So, yan yung isa. So, kung titingnan natin, using 2 pi 10 squared over 4, 275. Sorry, ano bang ano natin? FYT? 276 pala. Okay. So, nagagamit na ba tayo ng FY kanina? May FY na ba tayo? Well, ito. Well, okay na. Sige, 275 na lang. Okay. So, 275 over 0.062 square root of 20.7 times B, which is 350. Tama? 350. So, therefore, ang S1 natin ay tumataginting na 2 pi 10 squared over 4 times 275. Okay? All over 0.062 square root of 20.7 times 350. So, we have 437.121. Pero, may S2 pa. Di ba yung 35? 0.35 lang yung ilalim. Baguhin lang natin yan. So, sabihin, tatanggalin lang natin yung F'C sa baba. So, AB minimum, FYT, over 0.35 BW. So, sa S2, okay, tatanggalin ko lang to. Tapos, papalitan ko to ng 35. Yan. Ganon din yan. So, equals to 352. Okay, 352. So, 0.62. Tignan nyo minamano-mano ko pa to. Kumbaga, pinapa-appreciate ko lang sa inyo. Kung titignan nyo, ang pinakamaliit ang kukunin mo. Yan. Okay? So, ibig sabihin, ito dapat ang spacing mo na anak. Dito sa within the pink range na yan. So, ngayon, may S-max kasi tayo eh.
Okay? Naalala nyo, may S-Max tayo. Dapat ang S-Max natin dito, di ba kapag sa minimum record, anong sabi ko sa inyo? Automatic yung D over 2 or 600 ang gagamitin mo. So, pumapatak ng S-Max mo dito ay 225. Bakit? Kasi 500 yung D mo. Okay? 500 yung D mo divided by 2. 250 pala. 250. So, 250. Okay, buray natin. Pumapatak na 250 ang S-Max. So, ibig sabihin sa minimum area required dito sa pink na to, pag samahin mo silang tatlo, 1, 2, 3, ang pinakamababa is 250. Oh, gets mo na. So, ibig sabihin, dito sa pink na to, yan, dito sa magenta, okay, zone, okay, 3, 2, 4, ay, ito ang spacing. Okay, na. So, tingnan mo naman, no, kung ituloy-tuloy mo yung 80 na yan, talo ka dyan. So, ibig sabihin, dito sa ginawa natin, dito yung part na yan. Okay, dito yung part. So, ngayon, ibig sabihin, dito po sa black region, wala na tayo. Hindi na natin kailangan ng spacing. Dito, 250 ang spacing. Pagdating dito sa blue shade, yan. Kahit ano na yan. Halimbawa, ang gawin mo bang 80-80 yan? Hanggang dito? Pwede naman. Kaya lang, lugi ka pa rin. Kasi, gaano kahaba yan? 2.48, almost 2.5 meters. Divide mo ng 2.5 divided by 0.8 or 75, 0.075. Oh, ilang pirasong bakal yan? 33 pieces. Lugi ka dyan, okay? Kaya, huwag kang tamadin. I-design mo yan, okay? So, when siguro, umpisa mo sa kalahati, okay? Dito muna. At, di ba, this is 2.5, 2.48. Halimbawa, D, no? 0.5. About at 1 meter, kamong ganun. At 1 meter, oh. Ang gagawin mo, kunin mo yung VU doon sa 1 meter. Oh. At 1 meter, the VU is, kamong ganun, similar triangle. So, 350, okay, dati na 350 over 3.5 is equal to VU. So, yung VU doon sa 1 meter, which is 3.5 minus 1. 3.5 minus 1. So, VU there is, okay, 350 all over 3.5. Okay, is equal to VU. Ito nasa prerogative mo na siya, no? So, depende na sa'yo kung saan mo gusto. Kung hatiin mo to sa tatlo, para hindi ganun kasinsin, no? Hatiin mo pa sa tatlo tong blue region, okay lang yun. Basta makakuha ka ng VU. So, 3.5 minus 1. So, solve pa. 250. 250 naman yung kailangan mo dyan. Nakilan yung kuha ka ng VS. Paano kuha ng VS? Diba? 250 over 0.75 minus VC. Yung VC mo, ayun, 101. 135. 0.354. 197. 0.9 yata yun. 97.9. So, kung titignan mo, makakuha ka na ng spacing dyan kasi greater than PVC pa rin yan. So, ito nga is step 3 pa. Kailangan may papasok pa siya sa step 3. Itong range na to. Kaya nga, kinuha na muna natin kung saan hanggang saan kailangan ng stirrups. Kaya ang sagot doon sa tanong talaga is hanggang dito po sa 3. Okay? 3 meters. Kailangan pa natin mag-stirrups. Pero habang lumalapit ka sa gitna, paluwag ng paluwag. So, EV minimum, di ba? EV minimum, FYT, D over DS. So, what is the S? So, what is the S? So, 2 times 10 squared pi. Paulit-ulit ka na lang. Yan ang gagawin mo dyan. So, 275, D, 500. All over, DS, 197.979. Kung meron kang Excel calculator, mabilis yan. Kasi para-paras ng, ng idea. So, yan. So, wait lang Mali yata. Thousands na pala to. Yan, 100 na 0.7 or say 100 mm. So, ibig sabihin, from here to this, o from D, di ba? To 1, ang range mo, ang spacing mo 100. So, hindi na 80. So, bali, magdadagdag ka ngayon. O, di ba? Magdadagdag ka ngayon. Ang susunod na dito, 100. 100. Hanggang sa ilang piraso yan. Okay? Diyan ka magde-design ngayon. So, di ba, meron kang 500 dito. So, 500. So, dapat ang susunod na sukat natin ay hanggang 1 meter. So, another. So, hanggang 1 meter. So, halimbawa, ito yon hanggang dito. So 1 meter or 1,000 mm. So, dapat itong natitira 500 mm. So, ilang 100 ang kailangan mo dyan. Okay, 100. Okay, 100. Okay, 100. Diba, papasok pa yung sa 500, 5. 100. Isa ko pala. Okay. So, 500. So, yun. Gets natin? So, hindi ka ngayon
hindi ka ngayon malulugi. So, yan naman kasi ang design dyan. Hindi mo kailangan isagad. Pero minsan nga, pag tinatamad tayo, yung critical section na lang yung ginagamit natin, 75 sa lahat. Kaya makikita mo sa plano ng bahay, di ba? At, the stirrups of the beam is, ganun. Space at 50, 1 at 50, ganun. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 75, ganun. Ganun, yung nakikita mo, no? 10 mm stirrups, diameter stirrups, space at, sabi nga ganun sa plano, 1 at 50, 6 at 75, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 5 at 100 mm. Di ba? Ganyan yun eh. Yan ay susundan ng mason. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ganyan na siya. At may natitira pa. 1 meter pa lang tayo. Babakalan mo pa ngayon yung iba. So, nandito pa lang tayo. So, 1 meter, anak. Nasa 1 meter pa lang tayo. So, may natitira ka pa, bakalan mo pa to. Sabi mo ng dito hanggang 2.48. Di kunin mo na yung dyan, at PVC. Ganon. Nasa sa inyo na yan. So, ngayon, napakita natin ang ating distances. We can tabulate. Okay? We can tabulate results like this one is distance from, halimbawa, distance from, we can tabulate result 1, table 1, table 2, column 2, yan, okay, as required, and then S max, and then S provided. Okay. So, finally, meron tayong result. So, this is distance from face of support. This is VU, calculated as kilonewton. This is VS, diba? VU minus VC. Knowing that, alam mo yung VC, so S required. Nire-require sa atin, yung S max. Pero ano yung final S mo? S provided. So, kung sisimulan natin dun sa D, umpisa natin sa effective depth, di ba? 0.5. Ano yung naging VU doon? 300. Tama? Pwede rin dyan in that kind of tabulation. So, VU is 300. Ano yung naging S required natin? S required is 265. Okay? Ay, sorry, VS pala. VS. Ang naging VS natin is 264.646. Then, ang ating S required na nakuha is 81. 81.096. While ang S max natin ay nag-fall sa D over 2. Diba? So, less than kasi. So, dapat na 250. Okay? 250 ang S max natin dito. Pero, papipiliin tayo sa kanyang dalawa, doon ka na sa 80 or say 75. Doon ka na sa final result. Dito, 81 point or 75. Nakaisa ka na. Yan yung para sa D. Ngayon, doon ka siguro sa next one. So, pwede kang mag-isip. Halimbawa, at 0.75, gawan mo. At sa 1.0, di ba? Increment, pataas ng pataas. 1.25, o every 0.25 siguro, 1.5, 1.75. Kung meron kang Excel calculator, mabilis yan. Okay? Kasi may formula ka sa taas. No? So, halimbawa, try natin. Okay, so, halimbawa, D, distance, VU, VS, S rec, S max, and then S provided, or yung final S. So, your distance is 0.5, while your VU is 300. We should have this formula, VU, diba, equals, so VU divided by 0.75, right? Minus the VC, which is, kung titignan mo, ang VC natin is 101. Fix na yun eh. 135.354. Diba? 264.646. Ang required, yung formula ng VS, ito. So, yan. Yung formula na may VS, yung S. So, that is just 2
times 10 squared times pi. Okay, all over 4. Okay, so times mo na rin siguro ng 0.25, all over 4 din yan. Diba? Times Fy, 275, times D, 500, all over DS, sorry, VS pala to. Tama, yung VS, all over VS. So, ito yun. Yan yung VS natin. Pero yung VS natin, dapat nakamultiply ng 1,000. Okay? Yun. So, we have 81. Diba? Okay. So, 81. So, or say, 75 or multiples of 75 tayo. Ang command doon is ceiling. Okay? Pero, i-25 mo. Ay, mali. Round down pala, no? Round down. Round down. Ceiling ba yun? Ceiling. Naka-ceiling tayo ng pababa. Hindi ba yung negative yun? Oops. Ceiling 1. Pag ceiling 1 kasi ito, 82. Ano na yun? Multiples of 25. Nakalimutan ko yung command ng multiples of 25 command. Ceiling down. Meron bang ceiling down? Anyway, nakalimutan ko lang. Pero you can search for that. Wala na. So anyway, matik na sana yun eh. Kung naalala ko yan. So 81 muna, sige. So or say, 75 kamo ganun. Pero ang S-max natin, D over 2. 500 all over 2. So either sa kanilang dalawa, ang pasok ay the smallest, the minimum between these two. Okay? Yan. So, naka-formula ka na ngayon. Or say, okay, or say, 75. So, yun po yung papasok dyan. MM. So, ngayon, i-formula natin. Diba? Sabi natin, pwede natin mag-increment ng 50.75 at every 0.25. Diba? At every 0.25. So, i-drag down mo lang to. Wait lang. Kailangan natin makuha yung VU at every point. So, ang formula doon ay ito. Diba? Nag-ano tayo, nag-shift solve. So, ibig sabihin, kung ang 1 meter, kinukuha naman ng VU, 3.5 minus 1 lang to. So, isa times lang daw nun. So, ibig sabihin, this is 350 all over 3.5. Base dito sa similar triangle natin. Okay? And then, multiplied by 3.5 minus, hindi 1. Kung ano yung value na nandito. So, ganun. So, yan. So, 300. No? Tingnan mo, kung 1 meter, baba mo lang to. O, 250. Tama? Yan. So, yung sabihin, kung 0.75 yan, 275. Okay? So, i-drag down mo lang yan lahat. So, bali, 0.75, di ba? 1, 250. 1.25, 225. 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75. Ilagay na rin natin yung 2.48, di ba? Parang nandyan yan sa 2.5. 2.48, tama. Gets natin, tapos 3. Oh. Tapos 3.5, lalampas ka ngayon ng 3.5. Oh. Di ba? 3.5 should be 0. 0 yan, matik, kasi wala nang CH here dyan. Okay? So, i-drag down mo rin to. Oh, naka-formula naman to eh. Fix na yung ating VC. So, yan. Yan ang lalabas. No? So, tama lang na 231. Tingnan mo sa 1. 197. At 1 meter ang BS mo, 97. Oh, di ba? Tama lang eh. Oh. Tapos to naka-formula din naman to. Depende sa BS na binigay. So, i-drag down mo lang yan. Oh. Di ba? Ang S-max natin dito, yan, puro ano na yan. Puro D over 2 na yan. Puro 250 na lang yan. Okay? So, wala na tayong ibaba dyan. So, ibig sabihin, minimum between the two. So, i-drag down mo rin to. Oh. Or say, 90. Kamo dito. Oh, 90. Oh. Ganyan. Pag nag-design ka. So, tingnan mo, 109. Oh, 100 na lang yan. Oh, 125. Kamo. Oh, 150. 200. O, 250. Pasok na yan. Okay. So, in short, dito sa mga to, yan, hanggang dito, 250. Pagdating dito negative na, ibig sabihin hindi na kailangan ng stirrups dyan. Nakukuha mo? So, ibig sabihin, di ba? From 275, wala nang kailangan stirrups dyan kasi nga, andito ka na tumatama sa, lumampas ka na ng, kumbaga minimum requirement. Ibig sabihin po, hindi pala kailangan. Kumbaga, dito, nasa D over 2 ka na. Ibig sabihin, 250 na lang. So, ito po yun. Yan. 250 pa rin dito, 250. So, pagdating mo dito sa 3.5, pwedeng 250 na lang. Ibig sabihin, the rest of the beam ay 250 na hanggang mapunta ka sa 3.5. Okay? Ayun. Ibig sabihin, hindi sagad na 75, lahat hanggang dito. Lulugi ka, tingnan mo. Ibig sabihin, ano, tagpi-tagpi lang. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka na bilang designer na mag-decide eh. Wait lang ha, sabi mong ganun. 75 piraso, ay 75 mm, so ilan na compute natin doon? O, 6, di ba? Tapos 5 100. So, kahit i-disregard mo na tong, ano, kahit from 0.75 to
1.25, pwede ka ng 100 na lang dyan. Okay? Malaking tipid na yan. So, 100 na lang po to. Magmula dyan. So, kukuha mo. So, ibig sabihin, yan. Pag sa 0.5, yan, 75 ang spacing. Pag mula 0.75 to 1.25, 100. Tapos 150. O kaya, hanggang dito, sagad mo na yan. Hindi na masyadong lugi dyan. So, 100 na dito sa buo. Hanggang 1.5. Nagigets nyo? So, the rest are 250. Okay? O kaya, kung gusto mo, 200 na lang to lahat. Oh. Ibig sabihin, huwag ka lang lalampas doon sa hinihingi. Di ba, sa 1.75, 200 ang kailangan? Okay, balik ko ha. Ayan, 200 yung kinailangan. Di ba? Ibig sabihin, hanggang dyan, kung tutusin, hanggang 1.75, 200. Pero pagdating mo sa 2, sa length 2, 250 na kailangan mo, pero huwag ka lang lalampas sa 250, parang gano'n. Pero pwede kang bumaba. So, ibig sabihin, pwede akong mag 200 na dito for the rest. Hindi yun lugi. Okay pa rin ako dun. So, nasa decision making ka na, no? So, yun. Ganun po tayo mag-design ng shear. So, we have 75 to 100, 200. So, parang lalabas sa plano, 1 at 50, 6 at 75, 5 at 100, and the rest is 200. And rest is 200 mm. So, yan po ang designing. Okay? So, hopefully na-enjoy nyo yan. No? At may enjoy nyo pa. So, yan. So, ganito lang. Excel. So, ngayon, try nating humanap ng plano. Okay, structural plan. Oh, halimbawa, beam details. Ayan. So, para lang mapatunayan ko sa inyo yung mga spacing. Okay, ito na lang. Parang wala dito. Wala pala dito. So, paano ba? Ito. Basta naka-detail yun eh. Na at ganito, at space at. Diba? If you are familiar with my term, yan. Like this, oh. Ayan. Stirrups D10, diameter 10 at 100 mm. Ibig sabihin, this series of 100 mm ang spacing. No? Okay, ganun lang. So, another is yan, kasi ito naka-detail na ganito eh. Usually sa bahay yan eh. Mga beam details ng plan ng bahay. So, anyway, alam ko nakakita na kayo ng ganun. The rest at, sabi nyo ganun. Okay? So, you can search siguro din. Wala pa akong makita eh. So, normal yun. Normal yun makikita mo sa plano. No? Okay, foundation plan. Okay. So, sige. So, pag nakahanap tayo ng plano. Ganun siya. So, inaano ko na kayo. Nilalapit ko na kayo sa makatotohanan pagde-design ng ganito. No? So, ang basta alam nyo lang yung concept nitong zone, 4 na zones na rin. So, sige nga, magbibigay ako ng sagutan nyo nga. Okay. Design the beam. Okay, same as true. So, design mo nga. Pero, aanuhin ko. Dadagdagan ko ng load. Okay. So, i-design nyo to, kamukha nyan. Okay. So, you can now design this. Gawa kayo ng ganito. Yung ganito niya. Okay? So, ating distribution ay by table. So, simplify. Use simplify.